Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Napag-usapan po natin kahapon tungkol sa paano magpapataba, lalo pag ang anak po natin ay payat po, no? Okay, katulad ng sinabi ko, ang role ng vitamina kahit may appetite stimulant ay konti lamang. Ang masasabi ko lang po, 5%. Okay? Ang 95% ay nakasalalay po sa yung sinabi ko po na ating formula, Dr. Jeff Ho Formula 222. Para po magkaroon sila ng disiplina. Bakit 222? Kasi po, pag may pasok sa paaralan, dapat po walang laro Lunes hanggang Biyernes, kasi pag naglalaro po sila, lalo pag nasa bahay na po sila, galing sila sa paaralan, wala na po silang time mag-aral, lalong mapapagod po sila at ayaw na mag-aral. Pero pagdating ng cellphone, ayan, present. Pagdating sa mga libro, textbooks, absent. Masama po yan. At syempre, banggitin po natin mamaya, bakit pag mag-cellphone, mawawala ng ganang kain? No? So, masama po yan. Pag school days, walang laro po, Monday to Friday. Pero pwede sila maglaro sa Sabado at Linggo. Kaya sabi ko, 2 araw lamang pag school days na pwede sila maglaro. Pero 2 oras lang po. Sa hapon po, 4:00 hanggang 6:00 ng gabi. At hindi pwede yung laro ng laro. 2 oras, 2 araw bawat linggo, no? May 2 kondisyones bago sila pwede maglaro ng 2 araw, Sabado at Linggo. Ano po yung 2 kondisyones? Dapat po, pagkatapos ng almusal, mag-aral po sila sa Sabado at Linggo. Buong umaga po yan para maging matalino. At ano yung pangalawang kondisyon? Dapat pagkatapos ng tanghali, matutulog po sila ng more or less 3 to 4 hours. 12:00 ng tanghali hanggang 4:00 ng hapon. Para paggising sa hapon, 4:00, mag-snacks muna sila ng sandali, kahit 10 to 15 minutes. Then after that, pwede naman ulit sila maglaro. From 4 to 6 p.m. Okay? So, yun po ang Dr. Jeff Ho Formula 222. Para magkaroon po sila ng disiplina. Okay? Siyempre, kailangan ng positive reinforcement. Ibig sabihin, meron po silang suhol para ubusin nila yung nasa plato, lalo pagdating ng almusal, tanghali, hapunan. Ang purpose po ng regular meal ay yung protina mismo na ilalagay po natin sa plato, na hindi po natin makikita sa junk food, sa tsokolate, mga candies, no? So, yung protina po, isasali po natin sa pinggan. Breakfast, lunch, dinner. Kayo po dapat mag-prepare niyan para unti-unti, pag nasasanay na sila ng kumain ng marami na nilalagay po niyo sa plato, okay, dadagdagan po ninyo para hindi sila mabigla. So, ano dapat mga protina na ilalagay po natin sa plato? Walang iba. Egg white, chicken, fish, pork, and beef. Dapat ubusin po nila yung nasa plato bago sila pwedeng kumain ng mga gusto nilang kainin. Kaya po yun pang suhol para to reinforce their positive attitude in consuming what you prepare on the plate for them. Especially the protein, which comprises 30% of our food intake. No? So, yun po ang
positive reinforcement. At syempre, pagdating ng suhol, which is junk food, chocolates, candies, hindi na po masama. Basta naubos na po yung nasa pinggan at yung protina nasama doon. Kasi kailangan tayo ng protina para kontra ng infection because we derive from protein our antibodies to ward off or to kill the germs. No? As well as we also need protein for our muscles. No? So, hindi po masama ang junk food. No? Kasi po, dagdag po ng calories. Although, kadalasan, carbohydrate ang junk food, pero at least madagdagan po yung caloric intake para tataba po sila. Diba? So, hindi po talaga totally masama ang junk food for as long as naubos nila ang nasa pinggan, especially the protein which you prepare for them. Now, bakit hindi po pwede mag-cellphone, maglaro, no? Magchika-chika, lalo kay mga nanay, magmarites, kung malapit na kakain, no? Bakit? Kasi, ang ginawa ng Panginoon para sa atin ay may dalawang nervous system, no? Yung parasympathetic nervous system at saka yung sympathetic nervous system. Yung parasympathetic nervous system, yun po ang umaandar tuwing kakain na po tayo kasi magkakaroon po tayo ng laway, lalabas po yung acid, at saka gumagalaw po yung bituka natin. Syempre, kailangan ng laway para ilunok natin yung pagkain. Kailangan rin tayo ng acid para i-digest, especially yung protina. Ipapalambot po ng protina niyan. At saka, syempre, kailangan gumalaw yung bituka natin. Kaya tuwing nagigising tayo sa umaga, syempre, nagugutom tayo kasi may acid na At gumagalaw na yung bituka natin. Kaya, at syempre, tuwing kumakain tayo, may laway na po tayo. Ganyan ang ating Panginoon. Napakagaling po yan. And ang parasympathetic nervous system is particularly for our gastrointestinal tract to prepare our intestines for food intake. Now, yung sympathetic nervous system, opposite po yan. Pag umaandar po yung parasympathetic nervous system, pinapatay yung sympathetic. Hindi po pwede magsabay po yan. Yung sympathetic nervous system, opposite rin po yan. Ha? Mawawalan tayo ng laway, kaya natutuyo ang lalamunan natin, hindi masyado gumagala ang bituka natin, kaya hindi tayo nafe-feel ng gutom. Okay? Kaya po, kadalasan, nakakalimutan po ni Mrs. na habang nagchiki-chika marites sa kapitbahay, nakalimutan na niya yung gutom. At syempre, pati yung pagluluto. Kasi habang may kausap po tayo, yung sympathetic nervous system ay umaandar. Diba? At syempre, pag naglalaro po tayo ng cellphone, basketball, bike, umaandar yung sympathetic nervous system. Kaya pagkatapos niyang tuyong-tuyo ang lalamunan natin kasi wala na tayong laway. At wala tayong ganang kumain kasi yung bituka po natin hindi yung umaandar. Kaya takbo ng takbo, nakalimutan na kailangan kumain na pala. At pag walang laway dahil umaandar yung sympathetic nervous system tuwing nagchika-chika, marites, naglaralo, nag-cellphone, pag wala na tayong laway, syempre tuwing kumakain na, ayaw pa kasi hindi gutom. Walang laway kaya. Every tablespoon of rice and food, sabay tubig. Food, sabay tubig. Nabubusog na po yung tiyan sa tubig. Wala na pong lugar para sa protina na nilalagay po natin sa plato. Kaya po, huwag po natin ipalaro ang ating mga anak sa cellphone, bike, basketball pag malapit na po kumain. Kasi po, naka-switch on ang sympathetic nervous system at naka-switch off ang parasympathetic nervous system. Kaya po, wala pong laway at hindi po gumagalaw ang bituka nila. Maraming salamat po.